Escúchame, nunca me voy a ir. Encontré el calor para hacerte sonreír. Felices vamos a vivir. Welcome sa third episode ng car camping experience namin. Pero di namin katabi yung kotse kasi nandun siya sa parking lot. Pero malapit lang naman, kaya kayang ganun lakarin. Itong setup namin, hindi pa siya ganun talaga final setup kasi in-explore pa namin yung bago naming tarp, yung bago naming pole, kung paano yung tamang pagkaayos ng pegs. So ngayon, medyo pinapractice pa namin. Ang mahirap pa kasi sobrang lakas ng hangin, so lumalaban do sa tarp. Kaya medyo nag-a-adjust pa kami. Yun ang hirap. Reward for ourselves. So dito ang rates nila for tent pitching is 250 per head. Wala naman ang extrang mga bayad or parking fee or ano bang mga iba sa campsite. Pero dito per head lang tent pitching kasi hindi ka naman makapag car camping. Nandun sa parking lot yung sasakyan mo. Pero sobrang lapit lang. So kung marami kang dala, madali lang din dalhin, or kung meron kang trolley, ayos na ayos din. Kaya ba dito ng 4x2 sedan or kahit na maliliit na kotse, kayang-kaya dito kasi wala ka naman dadaan ng rough road or sabihin nating mga uphill na dadaanan. Talagang sementado lang lahat. Yung papasok lang dito, yung normal lang na lupa lang, ganyan. Pero kayang-kaya. Yung sa CR dito, okay din. Malinis kasi CR din to nung mismong pavilion nila. Na syempre, maganda yung CR kasi yun din yung isang business dito, pavilion. Kuryente, kung meron ba, meron din pwedeng saksakan ng kuryente. Pero hindi pa namin natanong kung magkano yung making rate niya pag nakisaksa kayo ng kuryente. Bonfire, kung pwedeng mag bonfire, pwede silang mag-provide ng pang bonfire. Pero kami may dala kaming sarili namin. Pero nagtanong lang din kami doon kay Kuya Jojo. Kay Kuya Jojo yung may-ari nung lugar na to. Naabutan namin siya kanina. Dating sa check-in at check-out time, hindi naman sila strict. Kasi nagtanong din kami doon sa Facebook page nila. Sabi, after lunch, pwede na kayo magsimula. Pero kami, dumating kami dito ng mga around 11 or 12 yata. Then, naabutan namin dito si Kuya Jojo, yung may-ari ng lugar na to. Pwede na daw kami mag-start.
So ayun, tara, ililibot-libot namin kayo dito sa buong camping site. Sa entrance, mula entrance papunta dito sa camping site. Tara. Still a little rough around the edges, and unless I Giving orange bucket. Akala nga siguro talaga ng kausap ko sa Facebook. Yun, good morning guys. Ngayon nag-aalmusal na kami. Medyo maulan ngayon. Pero tuyo naman kami dito dahil sa meron kaming tarp. Shout out sa Turf and Surf. Shout out sa Tire and Surface para dito. Quality, ayos. Okay, explain ko lang yung experience namin dito kagabi. Dahil syempre may mga bahay dito at nasakto pang may birthday yata doon sa medyo malayo naman. Maano lang naman, mahina lang naman yung
may nagpapatugtog sila, tapos may konting kantahan. Pero sobrang hina lang naman, tsaka saglit lang din. So yung tulog namin ng buong gabi, maayos, kalmado. Tsaka di naman umulan nung kagabi. Nitong umaga lang, madaling araw hanggang itong paumaga, yun. Nag-uulan na. Pero di naman malakas, wala rin namang hangin, kaya safe na safe. Kaya yung mga mag-overnight dito, mga campers, safe kayo dito. Lalo kung tulad namin na kami lang tao dito, solo camping lang kami. Safe naman. Tsaka may caretaker dito. Tsaka yung may mga ilaw, yung puno, pinasindihan namin yung ilaw sa puno, kaya maliwanag. I-rate siguro namin yung overall experience namin dito. Para sa akin, yung sabihin na nating 9 siya. Kasi okay yung lugar, malinis, tapos maganda rin yung CR, ayos yung tubig, makakapaligo kayo, makakapagbawas kayo ng maayos. Dalawa yung CR, bali 4 siya, pero dalawa lang pinapagamit ngayon. Kasi kami lang naman. Ako, sa akin din 9. Kasi ano ba yung hinahanap ng mga campers kapag kami, ano yung hinahanap namin kapag magka-camp kami? Parang kailangan, syempre, kailangan safe. Kasi ito parang buong compound siya eh. So, alam mo na yung may-ari nito, konti lang talaga yung bahay. Hindi talaga siya daanan ng tao. Tapos, ano din, yung CR, syempre, babae ako, mas maarte ako sa CR. Sa akin, for me, yung CR is pasok na pasok talaga sa maarte. Kasi tile siya, malinis, bago pa, malakas yung tubig. Sa gabi din, tahimik din naman sa gabi. Siguro yung sa nag-ano lang talaga, yung video nung nakaraan, medyo dinig dito. Pero malayo kasi yun eh, parang not within the control na yun ng may-ari nito. Okay siya overall. Siguro ang kulang na lang talaga dito is wala siyang other activities na Wala kayong pwedeng magawa. Kundi maglibang lang talaga at parang tumingin lang kayo sa... magre-reflect ka lang talaga dito. Di tulad ng ibang camping site na merong swimming pool, merong may konting ATV or may konting trekking, or may playground, ganun. Ito talagang parang raw camping, parang semi-raw camping siya. Na may CR. Pwede ka din mag-charge ng electronic mo. Yun. Kasi dun sa CR, merong charging port. Check-out time namin, di pa kami sure kung anong oras kami mag-check out time kasi Hindi pa naman ako-confirm. Parang wala silang specific rule eh. Tsaka weekdays din naman ngayon, wala rin naman ibang pupunta, wala rin naman silang event dito sa pavilion. So siguro kahit hanggang hapon pwede. Kung wala rin naman kayong ginagamit na kuryente, talagang nakatambay lang kayo dito sa place. Yung kuryente pala dito, parang may charge daw, di ba? May charge daw yung kuryente dito pag nakigamit kayo. Hindi Ito pa confirm na lang alam namin. kung gaano siya. Paano yung rates mo? Kasi kami naman, nag-charge lang kami, cellphone lang. Yun lang yung camera, yun lang ang sinarge namin. Siguro 2 beses lang namin ginamit. Ganun. So, di pa namin sure kung i-charge pa siya sa amin. After na to, chill na lang ulit or magligpit-ligpit muna kami kasi medyo nabasa yung mga gamit. Para pag inayos, okay na siya. Yun, ayos. Bye. Tingnan muna ng view.
with you the day before. You and I, you and me. For black and white, love is blind. I saw it from the other side, and I took a walk down memory lane. I opened up the book and saw a heart next to your name. It took me back. I remembered what I had. I swallowed hard, looked to the ground, and my tears began